And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome back for your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And once again, we are on our weekender episode. Kaya sa lahat ng mga north, south, east, and west corner areas, keep tuning in para patuloy tayo lumago sa ating buhay Kristiyano through this program with our topic, ministry and family. Magandang tanghali po sa ating lahat. And to our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in. And I believe that this will be a great blessing for us, especially that this Friday episode ay para sa atin na mga leaders of the family. Para sa mga katatayan, para sa mga asawang lalaki. Again, ang sabi nga natin dito, usapang lalaki ang oras po na ito. Kaya join us in the comment section. Bagamat hindi ko talaga alam ba't di ko nakikita yung mga comments sa comment section. Alright? Anyways, again, of course, with me here ay ang kasama ko po na co-host ng programa po na ito. Walang iba kundi Sir Rudy. Sir Rudy, bati ka muna sa mga kasamahan natin. Yes. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa tanghaling ito, sa mga naka-break. Magandang tanghali po. At I do believe na kasalo ninyo kami sa inyong sa inyong tanghalian. Sa lahat po ng mga nasa area, magandang tanghali sa Makati Central Family, ang area po namin. At syempre sa isang tatay dyan na masugid, si Brother Cesar Dejos, magandang tanghali sa iyo, Brother Cesar. Yeah. At syempre sa lahat din ng mga nasasakupan ng mga area. Yeah, amen. Sa tinatawag nating north, south, yun, east, west. Yan, Yeah, magandang amen. tanghali po sa inyo. At sa aking kabading si Brother Noel. Yan, Dumabay. yeah. Brother Noel. Yeah, shout out. Wala ka dito. Tis-tis ka muna dyan, ha? Siguro Alright. di mo naalagaan mo na maigi ang ating mahal na pastor. Huwag kang magpapasarap dyan. Andyan ang pastor natin. Alagaan mo lang mabuti yan, ha? Tandaan mo, wala kami dyan. Ikaw lang dyan. Andyan naman yung maganda kong asawa, Arog. Magandang tanghali sa'yo. Siya yung siya yung tumatay yung representasyon mo doon. Yeah. Of course. Tabihan mo ang soul swan. Amen. And of course, again, Sir Rudy, nandito tayo sa talakayan. Medyo yung pacing mo dito yung upuan mo. Yeah. And then, pero again, nandito tayo sa talakayan natin, Sir Rudy, about the ministry and family. At kung naalala mo, Sir Rudy, ang pinag-uusapan natin last week is kung ano na itutulong ng ministry sa attitude as a father. Yes. So, nag-move on na tayo because last Tuesday, mother, Friday, father, Yes. last Tuesday is wife, and pag-uusapan naman natin ngayon, Sir Rudy, kasama ng ating mga panauhin, ay ang ating pag-uusapan naman, mga taga-subaybay, ay walang iba kundi how does the ministry help us? Paano tayo natutulungan ng ministry sa attitude natin as a husband? Yung Bilang asawa. Kasi kailangan Magandang usapin isa-isahin natin. Tapos na tayo sa pagiging ama, bagamat kaya pa nating palawakin yan. This time, ang pag-uusapan natin ay yung paano natutulungan ng attitude ng ministry natin, yung attitude natin Yun. bilang asawang lalaki. Amen. Maganda yan. Because Maganda ako'y yan. naniniwala, Sir Rudy, kung meron man, tayo kasi sabi nga natin, di ba, madalas natin nababanggit dito meron tayong igong mga lalaki. Yun, sige. Meron tayong ego, meron tayong pride, na syempre, lalaki tayo. Tama. No, bagamat di ko rin nilalahat, kasi Sir Rudy, may mga iba rin talagang napakabait sa asawa. Wala nang kapalag-palag. Yeah, pero Para tahimik ang bahay. Pero yun nga yung sinasabi ko, Sir Rudy, no? Meron tayo isang kailangan kalaguan natin yung pag-uugali natin bilang isang asawang lalaki. You see, because of that pride, minsan, there are times talaga na ayaw nating
ayaw nating magpakumbaba. Not in a way na sinasabi natin pagpapakumbaba ay yung magiging Andres ka. Minsan mali ang interpretasyon eh. That's not what we mean pagdating po sa bagay na yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito sa Rudy, yung mga kailangan nating baguhing pag-uugali o ano man yung mga dapat nating kalaguan sa attitude natin. Lalo na si Rudy, hindi na tayo basta-basta husband lang. Yes. Kundi tayo ay Kristiyanong asawa. Yun yung pinakapunto natin dito. Kasi Maganda. kapag hindi magiging maliwanag sa atin, ito nga, sinasabi ko, pag hindi magiging maliwanag sa atin, ang alin? Pag hindi magiging maliwanag sa atin, ang dapat na naitutulong ng ministry sa ating pong paglago, individual members of the family, we will have a failure on doing our service for the family, now this time as a husband. Palagay mo, Sir Rudy, gaano kahalaga yan, yung bagay na yan, pagdating sa pag-uugali? Amen. Thank you so much, Sir Jao. At sa pagkakataong ito, napakaganda na unawain natin kung ano ang nagawa at kung ano ang meron na tayo ngayon. Okay? Una, siyempre dahil tayo ay bagamat may asawa, pero tandaan mo, tayo ay nasa ministry na ng gawain ng Panginoon. Yeah, that's right. Okay? At exposed na tayo sa paglilingkod sa Panginoon at siyempre sa pamamagitan ng mga tao ng Diyos. Right. At tayo ay nakikipag-usap, nakikipag-halubiro sa kanila, tumutulong sa kanila para mas lalo pang mailapit una ang kanilang sarili para sa Panginoon, maging yung kanilang pamilya, magkaroon ng magandang pamilya kasama ang Panginoon. So, yun yung ating ginagawa bilang mga lingkod ng Diyos. Yeah. At tunay na bilang isang lingkod o bilang isang manggagawa, nasa ministry tayo, tayo rin ang unang makikinabang ng pagpapalang iyan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga, kung paano mo naiintindihan yung ibang tao, hindi hamak naman na mas dapat mong maintindihan ang pamilya mo, lalong-lalo na ang asawa mo. That's right. Kasi, nauunawaan mo nga yung iba, paano mo hindi mauunawaan yung asawa mo? Kung paano ipinakikita ng Panginoon ang mga bagay-bagay na pwedeng ikaayos ng ibang pamilya, mas maganda at mas malaki ang pakinabang niyan sa mga manggagawa o lingkod ng Diyos na kung saan ay sa sarili niyang pamilya. Okay? Katulad ko, ako bilang isang nasa ministry, manggagawa ng Diyos. Kung paano ako nagiging blessing sa area, ay di hamak. Gusto ko, maging blessing sa loob ng aking pamilya. So kung pagiging asawa ang pag-uusapan, ay babalik tayo rito sa paano ko mapapanatili yung magandang pagsasama namin ng aking asawa. Yan yung pinaka-ano doon Ano ang naituro sa akin ito, paano na-develop ang ugali ko patungkol sa pag-unawa sa aking asawa. That's right. Kasi kailangan ko siyang unawain Kung inuunawa natin, mga kapatid, kung inuunawa ko yung ibang tao, di hamak na higit dun dapat unawain ang aking asawa bilang asawa. Yeah. Okay? So, makikita natin na madali lang naman unawain ang asawa. Kung susundin lamang natin yung salita ng Diyos na siyang gabay natin para i-lead o para mas lalo pang mapabuti ang pagsasama. Yeah. Sundin lang natin, katulad dito na sinabi rito sa Ephesians chapter 5, verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yeah. Okay? So, pansinin natin, mga kapatid, napakaganda nito. Kung pagdi-disciple ang pag-uusapan sa ibang tao, masasabi kong, okay, effective tayo. Nakakagawa tayo ng mabuti. Yeah. Ayos. Sumusunod sila, naiintindihan nila, nadadala natin, nagtatagumpay sila sa biyaya ng Panginoon. Yeah. Pagdating siyempre sa kapakinabangan naman sa atin, kasi mas lumalawak yung wisdom at yung ugali natin na pangit, mas nakikita natin, may ibabago pa ako. Yeah, May katututo that's right, pa that's ako. Mas lumalalim ngayon yung pangunawa na ibinibigay sa akin ng Panginoon
para masigit kong unawain ang aking pamilya o ang aking asawa. Yun. Okay? So dito sa bagay na ito, hindi na lang ito basta discipleship. Yeah. Kasi hindi na lang po although nagdi-disciple tayo. Yeah. At ang una natin ministry ay ang ating pamilya. Yeah. Pero kung kaya ko sinabing hindi na lang basta discipleship, kasi kalakip na dito talaga ang pagsunod mo sa utos eh. That's right. Na kung saan talagang mahalin mo. Mahalin mo. Pag sinabi kasing love your wife, ay may malawak. Andoon yung pangunawa natin na dapat nating gamitin. Hindi na yung basta yung hindi na yung bastang love lang na simplihan eh. Yeah, ang pinaka-picture talaga yung pagmamahal ng Panginoong Hesus Kristo. Yun talaga yun eh. Yung katulad, hinalintulad. Yes. Katulad ng sa Panginoon na ibigay natin ang ating sarili. Yun ang sabi. Yeah. Even as Christ also loved the church. And gave Himself for it. Yeah. Ganun na ganun. So, ibig sabihin, mga kapatid, na kung pagmamahal ang ating pag-uusapan, abay palawakin natin ito. Yeah. Matinding pangunawa ang kailangan natin sa ating asawa. Okay? Uulitin ko. Matinding pangunawa ang kailangan natin sa ating asawa. Bakit kamo? Kasi mahal natin yan eh. Yeah. Mahal natin yan. Right. Hindi po pwedeng hindi mo unawain yan. At ang sabi nga ng Bible, alam naman natin, binigyan tayo ng asawa, pero ang asawang babae ay weaker vessel yan eh. Medyo may kahinaan talaga yan. Kaya nga, tayo ang nilagay na leader. Kaya nga masasabi ko na talagang kailangan talaga natin ng matinding pangunawa. Okay? Kasi binigyan nga tayo ng asawa ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng asawa na dapat talagang i-lead yan para sa Panginoon. Hindi yan kasing lago natin, hindi yan kasing galing natin, pero sabi nga, tayo mismo ang magtuturo dyan para mas mailapit pa sa Panginoon yan, para magkaroon pa tayo ng mas intimate relationship sa isa't isa bilang mag-asawa. So, uunawain ko ng mabuti yan. Kaya dito, napapractice yung long suffering, yung temperance. Totoo yun. Mga kapatid, kapatid, tandaan natin, kapag nagmahal ka, lahat ng ibinigay ng Diyos na fruits of the Holy Spirit, magagamit mo yan. Yeah. Kaya nga ibinigay yan eh. Hindi po pwedeng pipili ka lang. Kaya nga andoon yung, dahil tayo ay nagdi-disciple, tayo ay nagtuturo, kalakip ng pagmamahal, ay hindi mo papayagan na hindi matuto ang asawa eh. Yeah. Hindi mo papayagan kung paano yung gusto mo. Sabi nga, sa area, kapag niyayaya mo sa simbahan yung ibang tao, katapos hindi agad sasama yan. Pero kung mapansin mo, grabe makiusap. Grabe ka, marami kang pamamaraan na gagamitin, maisama mo lang, marami ka. That's right. Matindi eh. Pero sabi ko nga, yung ganung bagay, magagamit mo rin yan, higit mong dapat gamitin yan pagdating sa asawa. Yeah. Kasi hindi po pwede, hindi naman sabi ko nga eh, hindi palibasa asawa mo na, kinukonsider mo na marunong na, susunod na agad sa'yo, at magaling na. That's right. Magkaiba ng level eh. Magkaiba kasi tayo ng level ng ating asawa. Tayo ang nilagay na leader. So tayo talaga ang bibigyan una ng Panginoon ng wisdom para unawain talaga ang kalagayan nila. Kaya bilang ako, sabi ko, kailangan tinanong ko sarili ko eh. Sabi ko, saan kaya ako banda? Ano kayang banda na minahal ako ng asawa ko? Bakit kaya siya nagtiwala sa akin? Alam mo, nung tinanong ko sa kanya yon, ang pangit ng sagot niya. Sabi niya, di ko alam, wala yata. Pambira. Ano pa naman ako? Asam na, alam mo yun, nananabik ako sa sagot niya. Na, bakit mo ba ako nagustuhan? Yan ang tanong ko. Abay, sagot niya, wala. Di ko alam. Abay, sabi ko, bakit ganon? Pero sabi ko, nahihiya ka lang siguro, meron yan. Hindi mo lang di mo lang masabi. Baka sa sobrang dami. Pero eto, sabi ko sa kanya. Pero ako, isang bagay sigurado, kung maraming bagay akong nagustuhan sa'yo. Kung bakit ikaw ang ginusto ko, pambira. Sigurado na ako. Sabi ko, itong babaeng ito, marunong magtiis sa akin. Masipag, matiisin. Pambira, sabi ko, ito talagang binigay ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon sa akin. So, doon pa lang sabi ko, kung nung araw pa lang, inunawa na ako ng asawa ko, hindi pa ako ganito. Yeah.
Abay, pambihira. Ngayon, ito na ang pagkakataon ko upang higit kong unawain ang asawa ko. Yeah. Ayan? Kapatid, totoo kasi. Isipin nyo ba naman, nagtiwala siya sa akin, hindi pa ako ganito. Yeah. Abay, iwanan niya ba naman yung nanay tatay niya? Wala pang makitang wala nga akong magandang pangako. That's right. Wala talaga pero ang matindi nito, kapatid, talagang doon makikita nyo. Sabi nga, habang natututo tayo, mas makikita mo talaga yung ginawa una ng asawa mo kung paano siya nagtiwala sa'yo. At habang natututo na tayo ngayon, higit mong patutunayan sa kanya na yung kanyang pagtitiwala ay hindi siya nagkamali. Yeah. Totoo. Kasi ayun yung ano ko Siyempre, nung panahon na yon, nung bago-bago pa lang kami, hindi naman ako Kristiyano Talagang wala talaga ako wala. Kaya nga totoo sabi niya kung ano nagustuhan niya sa akin, wala daw Basta na lang nangyari. Wala na siya magagawa. Bigay na siya ng Panginoon Pero ang maganda nito, hindi ko po pwedeng sirain o hindi ko po pwedeng pahintulutan na yung kanyang pagtitiwala ay mawala. Yeah. At lalo kong patutunayan sa kanya na hindi siya nagkamali nung siya'y sumama at nagtiwala sa akin. At ngayon, sabi ko, ngayon na nasa gawain na ako, at siya rin naman, of course, nasa gawain na rin. Ay talaga namang wala na kaming ibang gagawin o ako bilang isang asawa, kundi ang turuan. At i-expect ko na, sabi nga, habang nagtuturo, walang perpekto. Hindi agad yan makukuha. Pero sabi nga, habang nagpapatuloy dahil inuunawa, ang pagsalita pong, yan yung sinasabi mo, kapatid, kanina, na hindi sa under. Yeah. Dahil inuunawa na may pagtuturo. Hindi ka rin pumapayag na hindi niya makuha o hindi niya matutunan. Kaya nga, inuunawa ko, sa madaling salita. Pero kung kinakailangan, sabi nga, pag kinakailangan, mga kapatid, na turuan, ay talagang tinuturuan. As in, pinag-uusapan sa madaling salita. In a way na hindi na kailangan masaktan ang damdamin ng asawa. Meron kasing nagtuturo na humahantong sa nakakasakit ka ng damdamin. Yeah. So dito sa ganitong klaseng klase ng pangunawa, kaya nga yung sabi mo, ano na ang naituro ng ministry na para napaganda yung attitude bilang sa mag-asawa. Talagang pagsabi ko nga, pag ginamit mo yung salitang pangunawa at pag dumating ka na sa timo ng pagtuturo, yung tipong pagtuturo na hindi mo na kailangan saktan ang damdamin ng asawa mo. Ang kailangan mo lang talagang turuan siya, sabihin mo kung ano ang tama. Yeah. Give the reality. Yun talaga ang ibigay. Kasi meron kasi talaga magsusumbatan muna Yeah. Magkakasumbata, hindi na gano'n Sabi ko nga, doon naman sa area, hindi mo naman sinusumbat yung mga inano mo Dinidisciple mo Hindi mo naman sinumbatan yan para mawin mo Talagang inunawa mo rin That's right. O di ba pag sinabing, ay may trabaho ako ngayon, naipasok ako ngayon. Ganun ba, Brad? Sige, bawi tayo next ganito, sa ganitong araw. Yeah. Baka po pwede. Schedule natin, gumagawa ka ng pamamaraan Tapos sasabihin mo, birthday ko pa naman. Pambihira kahit hindi naman. Di ba? Para lang makasama. Pero ganun na ganun. Pero sabi ko nga, doon, mga kapatid, uunawain talaga natin ng matindi ang ating asawa kasi nga mahal natin yan. Yeah. Ipinag-utos ng Panginoon na mahalin natin ang ating asawa. That's right. At kung tayo susunod lamang sa kanyang salita at tayo sabi nga, mahal natin, mamahalin, uunawain natin. Dahil sila'y mahina, sila'y hindi perpekto, maaaring katulad din natin yan, may mga infirmities na nararamdaman. Sabi nga, patuloy mo lang turuan. Dalhin mo kung saan naroon ka. Yeah, yun yung pinaka-ano doon Yung dalhin ko, kaya nga kung mapapansin mo, sir, sabi nga niya, para na rin daw siyang full-time Kasi ganun yung ginagawa mo sa ministry. Ganun yung ginagawa natin sa ministry, sa area. Anong ginagawa natin? Dinadali natin yung tao, we're winning them from the world. Yes. Diba? Yes. So, the same thing pagdating sa asawa natin, we have to win them from the world as well. Yeah. So, ibig sabihin din, kung yung mga nasa labas, dinadala natin sa kalagayan natin, dapat yun yung sinasabi mo. Dalhin mo rin yung asawa mo sa kalagayan mo. Yun.
Kaya kung mapansin mo, Sir Jao, dahil nga doon nga nasa pagtuturo, di ba, na may pangunawa, mapansin mo naman na dati ayaw naman niya mag-Bible school. Sabi, dinadahilan pa nga niyan matanda na ako. Mas may masanda pa sa'yo. Di ba? Ganun. Bibigay ka ng mga matanda. Sila Tatay Rolly nga, yung mga matatanda. Sila Nanay Nelia nga. Marami kang ibibigay sa kanya. Graduate naman. Nakapasa nga papasa ka rin. Yeah. Ganun natin sila tinuturuan hanggang sa naiintindihan nila. Yeah. At sabi nga, hanggang makukuha nila. At sabi nga, kung naiintindihan natin na ang ating asawa ay parang sarili, mahal natin yan, kasi katulad nga ng sarili natin, dahil iisa na lang tayo Yeah. Hindi talaga natin kamumuhian. At hindi natin sasaktan. Lalong-lalo na, wala naman akong nakita na halimbawa may masakit sa katawan ko. Yeah. Katapos halimbawa yung binti. Ang ginagawa natin, hinihilot natin para mawala yung sakit. Good. Abay, ganun din naman sa asawa, kapatid Dahil asawa natin yan, hindi mo kamumuhiin yan Talagang hihilutin mo yan. Pag lumambing sa'yo yan, talaga naman. Pambira, obligado kasi nga uunawain mo. Yeah. Uunawain mo. Masasabi mo ba na masakit ang binti ko? Katapos, pababayaan mo ba? Hindi po pwede. Kaya lalo na sa asawa. Kaya nga, uunawain mo ng mabuti. At ibibigay mo kung ano yung kanyang pangangailangan, ibibigay mo talaga. That's right. Talagang, kasi tayo nga yung inilagay na leader Tayo yung kanyang asawa at iparamdam talaga sa kanya na merong isang lalaki na ibinigay sa kanya ang Panginoon na nagmamahal talaga ng totoo sa kanya. Yeah. Yan ang pinaka-the best doon, Sir Jao. That's right. Alam mo, ito kasi yan, alam mo, gusto ko yung sinabi mo na yun kanina sa Rudy na you don't need to assume. Yeah. Wag tayo mag-a-assume kasi yun nga pinag-uusapan natin dito is kanino binigay. Di ba? Kanino binigay ng Diyos yung responsibility. Kanino binigay ng Diyos yung leadership role. Yeah. Di ba? Amen. Kanino binigay yun? Kaya nga tingnan nyo, doon sa binasa natin, di ba? Laging una kagad ang address is husband. Yes. Husband. Because sabi nga natin na nakaraan si Rudy, before you became a father, you're a husband first. Yeah. Kaya ang dapat na pinakaunang pagkalaguan muna natin ay yung pagiging asawa natin. That's right. You see? Because it will translate to the family, to the children, di ba? Yeah. Pakikita ng anak mo ay yung tatay ko ay mabuting ama to, mabuting asawa sa aking nanay. You see? So kaya ganyan si tatay sa amin kasi ganyan siya kay nanay. You see? Nakuha mo yung Kaya ang pinaka-point natin dito is that the ministry is helping us grow on our attitude as a husband. Amen. You see, minsan kasi may times kasi lalo na pag pagod, galing ka sa trabaho, maring galing kayo sa trabaho, pag galing mo sa trabaho, pagdating mo, is that yung attitude mo, mainitin na yung ulo mo, nadala ka na ng flesh mo, kaya yung attitude mo ay nag-iiba na pagdating sa asawa mo. Yes, is mostly, which is, sabi ko nga, hindi dapat yun ang makita. Lalong-lalo na, ang address ko nga kanina po sa bawat isa po sa atin, you're not just a husband, but you are a Christian husband. Amen. You see, Kristiyanong asawa ka. Yun. Therefore, ang kailangan na, kaya nga sabi ko nga ito ang kagandahan sa ministry natin. Yung ministry, dinidevelop yung ating attitude. Amen. You see? Kaya katulad yan. For example, yun ang nga sinasabi natin yung yung attitude natin as a husband to our wife. You see? Anong kadalasan na natin dyan? Ang mga nakakasagupa nating attitude na meron tayo. Yung hindi tayo, ayaw nating magpatalo. You see, yung pride, yung maliban sa pride, nandiyan dyan yung magiging mainipin natin, yung magiging, madami. Kukunin sa dahas yan. Yeah, yun yung sinasabi ko. Dadaanin natin sa pagkalalaki, dadaanin natin sa pagsisindak, which is, ang totoo naman, kung titingnan mo, as a husband, sabi ng Biblia, yung binasa mo kanina, you have to love your wife. You see, so, yung love na yan si Rudy, kaya nandito tayo sa verse number 25, because that love pictures the attitude of the Lord Jesus Christ. Amen. That's right, I believe it. Yan ang nagpipicture ng pag-uugali na meron dapat tayo sa ating pong mga asawa. Amen. Even as Christ loved the church. Yan. Anong attitude meron ang Panginoon Jesucristo sa kanyang simbahan? Patient. Amen. Yung pagiging
kung Diyos na lang, imagine na lang natin kung yung attitude ng Diyos ay hindi siya pasensyoso. Palagay ko naman yung tigok na tayo lahat. Tapos na ako. Walang simbahan. Walang simbahan. Sigurado. Walang simbahan. Sigurado. Walang kaligtasan. Yung? Di ba? Kaya ko sinasabi, but because of His ministry, na i-win tayo from sin, from the penalty of sin, and from sin itself, anong ginagawa? Kaya nga, tinan nyo mga kapatid, meron tayo, the same thing. You see, so makikita natin, malawak na eh. You see, yung pagmamahal ng Panginoon Jesucristo sa kanyang simbahan, doon nakapattern yung attitude natin sa atin pong mga asawa. Not only when it comes to the aspect of your affection to your wife, ha? Yan. Hindi lang pinag-uusapan dito yung love affection, but even it includes all other attitudes. That's right. You Amen, see, brother. and yan yung nadidevelop ng ministry ng Panginoon Jesucristo, ng simbahan, sa atin ng mga fathers. Kaya tingnan nyo, ang sabi sa 2 Peter chapter 3, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. You see, you have to grow in the knowledge ng Panginoon Jesucristo. Saan yun? Dito sa salita ng Diyos. Amen. Of course, dito natin nakikita yung knowledge ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng Biblia. No, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, sa atin ng mga fathers, we have to grow in our relationship with the Lord Jesus Christ. Yes. Kung yung attitude natin when it comes to the Word of God, ito sinasabi ko linawin natin maigi ito. Paano tayo lalago sa attitude natin as a Christian husband to our wives? Okay? Paano tayo lalago dyan? We have to grow on our attitude pagdating sa pagkakakilala natin sa Panginoon Jesucristo. Yeah. Sabi ko nga si Rudy, di ba? Kung kilala mo, kung yung attitude mo, ito na lang, para mas madali nyo maunawaan, fathers. Let's talk about your hungering and thirsting for the Word of God. Yung ugali natin pagdating sa salita ng Diyos. Yung pag-uugali natin pagdating sa salita ng Diyos. You see, yan ang dapat nating ma-check kung lumalago tayo dyan. Because if up until this time, we have an attitude sa salita ng Diyos, you see, na meron ka bang tawag nito, meron ka pang pagtanggi. You see, meron ka pang kumbaga pag-iwas. You see, at yan ang nagsisignify na hindi natin paglago sa attitude natin sa salita ng Diyos. Kung meron ka pang kumbaga may palag pa eh. May palag. Yeah, that's the word. Kung may palag pa tayo sa itinuturo ng Biblia sa atin, it's a picture, it's a manifestation na hindi tayo lumalago sa ating attitude sa salita ng Diyos. And it will affect sa attitude natin sa ating mga asawa. Amen. Bakit? Who will teach us to be a good husband? Hindi ang mundo. Biblia pa rin. That's right. Amen, You brother. see? That's right. And it's part of the ministry na meron tayo. Ministry ng Diyos to feed us with the Word of God through our pastor, Yes, through the preachers. Amen. You see, it's the Lord's ministry to feed the church with His Word. Yeah. You see, now when it comes to our ministry, sa Rudy, nagtuturo din tayo. Sabi nga ni Pastor last Wednesday, we are what? Teachers. Yes, amen. You see? So nagtuturo din tayo using the Word of God, ha? Not our own intellect. That's so, right. tinuturo rin natin yung salita ng Diyos sa ibang tao. You see? So anong attitude meron tayo pag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos sa mga tao? You see? Kaya nga hindi tayo naniniwala sa debate. Yeah. We do not teach by debate. We do not teach by argument. You see? But we teach by the truth of God's Word. Yeah. Itinuturo natin yan. And it includes having the right attitude doon sa mga tinuturuan natin. That's right. Amen, brother. You see? Now, lagay na natin sa household. Pagdating na sa ating pong mga asawa, paano naman tayo nagtuturo? Yung teacher's attitude, yung teaching attitude na meron tayo sa ating mga asawa, how was it? Yung leadership attitude natin sa ating mga asawa, kamusta? You see, kasi emphasis dito yun eh. Verse 23, for the husband is the head of the wife. Being the head of the wife. You see, yung leadership, okay? Yung leadership attitude natin sa ating mga asawa, kamusta? You see, yan isa sa mga dapat natin i-consider because sabi ko nga, most of the time, kumbaga parang lagi tayong in demand, lagi tayong brought up by the ego.
You see? So, nandoon tayo sa point na sabi nga, naalala ko, ito yung tinatawag nating commandership. Yon. You see? Bakit nandoon tayo sa, wala tayong maipakita sa asawa natin. Katulad yan. Itutulak natin yung ito nga, nakakalungkot. Ito'y katotohanang picture ng ating simbahan. Di ba? Sino ang mas active sa salita ng Diyos pagdating sa husband and wife? Yun. It's the wife. Yan talaga. Di ba? Kaya may kaya mas lumalabas na marunong tuloy yung babae kaysa sa lalaki. Mas lumalago, mas nag-i-involve, mas walang excuse. You see? Ngayon, maaaring naririnig po to at sasabihin nyo sa amin, syempre, mas marami silang trabaho dahil taong bahay lang. No, that's very wrong, fathers. That's very wrong, husbands. Yeah. If we're going to say or we're going to excuse ourselves because of the work that you have, maling-mali po yan, mga kapatid. Yeah, because ang salita ng Diyos kailanman ay pwede mong bigyan ng pagkakataon para kalaguan. Yeah, amen. You see? I hope okay pa yung ating broadcast. You see? So, kaya ko sinasabi yan. Goods pa tayo? You see? So, I hope ay may nakakasunod kasi waiting for live video signal tayo. Okay? So, tingnan natin kasi para kasi malapit-lapit na rin tayo magtabos pero maganda na mapag-usapan po natin ito ng maayos. Okay? Yeah. So, kasi alright, kasi ayan, we're back. Okay, nakabalik na tayo. Amen. So, ito nga yung sinasabi natin. Yung kalaguan, nawawala yung connection sa atin eh. So, yung kalaguan natin, yung salita ng Diyos. Okay? Yeah, amen. Yung paglago ng attitude natin sa salita ng Diyos, it will greatly affect yung attitude natin sa asawa natin. Amen. You see? So, it will really greatly affect, no? Para sa mga bagay, pag ito na-upload sa YouTube, boto eh. Ha? Yeah, ito yan, going na to. Pero ngayon, medyo nagkakaproblema tayo sa ating connection. No? Kaya sa mga nasa Facebook Live, maaaring nagre-refresh kayo, pero it's a technical error. Dito sa ating internet. Yan. Kaya shout out sa, ano ba to? Saan ba tayo ngayon nakakonect? Yan. Sa Converge tayo nakakonect. Yan. Alright. Traffic lang yan. Yeah. So, anyways, sana makabalik tayo sa Facebook Live natin. Let's give time. Let's give time. Medyo bumabalik nawawala. Okay, panalangin niyo mga kapatid. Yung ating internet connection. Yun yun na. Gumalaw. Yan. Alright, well, anyways, tuloy-tuloy tayo. No, again, like I said, ito, I hope ay na clear na tayo by words, no? Okay na po. Okay. Okay na daw. Yan, okay. I hope clear na tayo by words bagamat nag-i-stack yung ating internet dito. Pero yun na nga, katulad ng sinasabi ko sa Rudy kanina. Ulitin ko lang para marinig ng lahat. Okay, yung binanggit ko kanina. Yung binanggit ko po kanina para maging maliwanag sa ating lahat ay eto po yan. Yung attitude, husbands, yung attitude natin sa salita ng Diyos, it will always reflect on our attitude with our wives. Totoo yan. Because who or what will teach us to be a good husband ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ganun lang yan. Ganun lang kasimple yan. So, again, sabi ko nga, pagka hindi natin ito kinalaguan ang pagkakaroon ng tamang attitude sa salita ng Diyos, we will have a hard time to have the right attitude with our wife. Totoo yan. Kaya nga yung iba, dahil may kakulangan sa salita ng Diyos, ang tingin na ng iba pag uwi ng tahanan, yung kanyang asawa, kaaway. Yeah, to yan. Actually, yan yung isa sa problema na nakikita natin eh. Instead na isipin ng isang asawa na lalaki, na pag umuwi siya, nag-aantay yung kanyang asawang babae, nag-aantay yung kanyang pamilya. Minsan dahil pag hindi nagkaroon ng kasunduan o hindi nagkaroon ng magandang harmony doon sa loob ng tahanan, ang tingin tuloy kaaway na. Kaaway na. So hindi dapat ganun ang mangyari.
tandaan natin na bilang isang tatay, bilang leader ng tahanan, asawang lalaki, napakahalaga na tayo ang meron talagang malawak na pangunawa pagdating sa bagay na yan. Right. So, kung dumating man ang oras na hindi kayo nagkakasundo, hindi ibig sabihin po niyan ay kaaway na, mga kapatid. Hindi ibig sabihin ay kaaway. Kaya napakahalaga na ang isang tatay talaga ay lumago. Ang isang asawang lalaki lumago sa pagkilala sa Panginoon. Yung tipong, sabi mo nga sir talaga wala naman talagang iba ng solusyon para ang tao ay mas matuto o mas mahalin ang asawa maliban na lang sa turo ng salita ng Diyos na kanyang tatanggapin. Yun talaga ang nagpapalago kapag ang isang tatay ay wala ng question pagdating sa salita ng Diyos. Yung tipong kapag ikaw talaga priority mo ang patungkol sa Panginoon, patungkol sa Diyos, walang problema, walang question sa'yo. Bakit? Nasa tamang-tama ang pattern mo. Ibig sabihin, yan ang disenyo ng Panginoon sa iyo bilang tatay o bilang asawa na dadalhin mo talaga yung ang iyong pamilya tungo sa Panginoon. Kaya normal na tayo talaga ang maglilid sa kanila. Normal na tayo dapat ang unang makitaan ng merong hungering at talagang andoon yung involvement natin. That's right. sa gawain ng Panginoon. Yeah. Kasi pangit kung tayo pa ang nahuhuli. Pangit. Kasi tayo na ang uunawain yan. Yeah. Tayo na ang uunawain. Yung weaker vessel, yung pang umunawa. Actually, yun ang nangyayari ngayon. Pangit. Minsan, tayo naman sa area, minsan may nagsasalita sa atin, inuunawa ko na lang, sir. Ay, pambira pa. Ang pangit naman pakinggan na kung bakit na lang kayo nagsasama ay dahil na lang sa pangunawa. Yeah. Abay, mahirap yung ganon. Maliwanag naman na talagang walang perpektong pamilya, walang perpektong mag-asawa, pero kung paano mas maganda na mapanatili yung saya sa loob ng tahanan sa pamamagitan lagi yan ng salita ng Diyos na ating dinadala mismo sa loob ng tahanan natin. Yeah. Na nakukuha natin, of course, sa simbahan natin. Kasi yun naman talaga ang importante, sir. Yeah. Kaya as far as the attitude is concerned talaga, para sa ating mga husbands, again, inuulit ko po, sa ating mga husbands, ang pinaka-target natin, pangunahing target natin, lumago tayo sa attitude natin sa salita ng Diyos. Yan. You see, because if we will not grow, as I said a while ago, if we will not grow on our attitude in the Word of God, we will never grow on having the right attitude for our wives. You see, of course, sabi mo nga si Rudy, totoo yun They are the weaker vessels. There are times na talagang pagka sumumpong yung pagiging weaker vessel nila, they need someone who has the spiritual attitude. Yan. That will bring them up ulit. That will bring them on the right track nila na magdadala muli sa kanila pabalik sa dapat nilang kalagyan. Diba? Kasi kapag sabi ko nga hindi man lahat ay parehas. For example, sabi ko pagdating sa pamilya, hindi natin pwede sabihin na okay tayo, perfecto tayo, wala ka na ituturo, wala na ako ituturo. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang buhay natin, mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin para maging maliwanag. Again, inuulit ko po, para maging maliwanag sa atin, husbands, sa lahat ng mga asawang lalaki, na kalaguan natin, priority kalaguan natin yung attitude natin sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga si Rudy, ito sa akin lang si Rudy, I don't know kung paano sa ito. Yun lang magkaroon ka, yun lang na malaman mo or masiyasat mo kung anong response meron ka sa salita ng Diyos. Yung pagiging responsive mo sa salita ng Diyos, yan ang magsasabi kung anong attitude meron ka. That's right, brother. Kasi sa totoo lang, kasi ikaw naman sir, bago ka dumating dito, di ba? Hindi ka naman nagre-respond. Oh, yeah. From time to time, sa paglago mo, time comes na lumalago, doon ka nagre-respond, nagkakaroon ng response sa salita ng Diyos. Amen. As you continually respond sa salita ng Diyos, lumalago yung attitude natin. Yun. Amen. You see, kaya nga sabi ko, yung unresponsive ka sa salita ng Diyos, you see, ako hanggang ngayon, si Rudy talagang nagdududa, hindi ako nagdududa, sorry for the word, hindi nagdududa. Ako hanggang ngayon nagtataka kung bakit marami ang hindi makarespond ng maayos sa salita ng Diyos.
You see? Nakakapagtaka nga yan. Yung nandoon ka sa point na, alam mo yun, halos lahat na ng mga tatay nagkatayuan na pa in response sa salita ng Diyos, no? Because, yun ang sabi ko, yung picture of saying amen, hindi ka nag-i-amen na para lang makasigaw ka, no? Hindi. Nag-i-amen ka because you agree with what the message of God is giving you. Not for others, but for you primarily. You see? Pero yung hindi ka maging responsive sa tinuturo ng salita ng Diyos, kaya nga yan yung lagi sinasabi natin sa ushers and security, di ba? Kapag ka hindi ka responsive, pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos, it's a big question talaga. Anong attitude meron tayo sa salita ng Diyos? At ito, isang bagay na natutunan ko rito, sir. Amen. Yung ugali ng hindi ka pa kristyanong asawa, sa ngayong kristyano ka ng asawa, na may involvement ka pa. Yeah. Abay, napakalaki ng diferensya. Ang pinakamaganda nito, dapat talaga kung ikaw ay talagang masasabi nating kristyanong asawa na, at dapat ikaw ay nag-i-involve na, nakikita nag-i-involve na, abay, di hamak naman. Sana naman talaga mas na-practice na yung malawak na pangunawa dyan. Yeah. Kasi, iba kasi yung pangunawa ng ng mga hindi pa kristyanong asawa. Iba yun eh. Lalo na yung mga wala pa sa gawain. Yeah. Ay talaga naman, yung iba talaga ang asal nila. Kaya nga dapat sa atin, dahil tayo ay mga nakakilala na sa Panginoon, amen, talagang makitaan na talaga tayo ng pagkakaiba. Yeah. Kasi kung meron man, sabi ko nga, kaya nga inuulit-ulit ko, na yung pangunawang ito, yung wisdom na bigay ng Diyos sa atin, na andoon yung lalim at tindi ng pangunawa natin sa ating asawa, ay hindi na talaga katulad yan ng una. Kasi hindi naman kasi ako, tingnan mo, hindi naman ako ganito dati. Yeah. Yun ang sinasabi ko. Hindi naman ako. Yan ay patunay na paglago. Yeah. You see, kahit naman sa akin kahit sabi natin hindi naman automatic yan Kahit naman sa akin may progression din yung pag-respond ko sa salita ng Diyos. May progression din yung paglago ng attitude ko sa salita ng Diyos. You see, yun yung dapat na masiyasat natin sa sarili, yun yung dapat na masiyasat natin sa sarili natin. Kasi kung hindi natin tayo, ito, the word is, kung hindi tayo magiging sensitive dito, husbands, again, para sa mga asawang lalaki, kung hindi tayo magiging sensitive dito, magiging insensitive din tayo. Yan. Inuulit ko kung hindi tayo magiging sensitive sa pag-check ng attitude natin sa salita ng Diyos, we will also be insensitive. Hindi na tayo magiging sensitibo sa atake ng dyablo sa marriage natin. Yan Bubulagin ka ng dyablo. Totoo. Hindi mo malalaman na inaatake na kayo ng dyablo. Kaya nakakapagtaka. Ganyan ang mga nangyayari kadalasan. Bigla na lang lalabas na, may problema na kayo mag-asawa. Hindi mo na nalalaman yung asawa mong babae, mabigat na ang loob sa'yo. You see? So, bakit ganun? Naging insensitive ka na dun. You see, bakit? Kasi, wala kay blinded ganito. Hindi ka lumago sa salita ng Diyos. Hindi lumago yung attitude mo sa salita ng Diyos, kaya naging insensitive din yung attitude mo para sa asawa mo. Ito lang naman yung magtuturo sa'yo. Yan Hindi yan automatic, mga kapatid, at hindi pwedeng magkaroon ng sarili mong kuro-kuro. You see? So, again, inuulit ko po para sa bawat isa. Kaya ako binabanggit ito. It's because ganito ang kadalasan, itong kadalasan na nangyayari talaga. You see? So, again, inuulit ko para sa mga nandiyan, again, para sa mga nanonood, nakapagsubaybay. Bagamat nagloloko yung internet connection natin, try to rewatch this pagdating sa ating YouTube live. Kasi hindi na to palyado pagdating sa YouTube live natin pag dire-diretso to kasi naka-record to So, ibig ko lang sabihin, ang sinasabi ko sa bawat isa, Sir Rudy, sa mga fathers that are with us, that are with us right now, ay kalaguan natin yung attitude natin sa salita ng Diyos. Yeah. Ito ang priority natin. Ito ang actually gusto kong bigyan ng emphasis dito, Sir Rudy, because, alam mo, tinitingnan, di ba, syempre, nasa pulpito ako di ba? Pagka nagpipreach na si pastor about husbandry, talagang pinakikiramdaman ko yung paligid ng ating simbahan. Talagang initingnan ko yung response, yung attitude, you see, and hindi naman tayo nanguhusga ng tao pero ang point dito is makikita mo kasi sa manifestation May manifestation kasi.
That's the point. May manifestation ng testimony, may manifestations through your actions. Yeah. You see? At makikita yan sa inyo ring pamilya. Amen. You see, kapag ka nag-negative ka sa salita ng Diyos, matik, meron kang maipapasang negatibo sa pamilya mo. Yeah. Meron kang maipapasang negatibo sa asawa. Mahirap nito kung asawa mo na yung kumukontra sa'yo sa pagiging negatibo mo sa salita ng Diyos. Ayan talaga yung nagpapakita ng super down ka na ng level when it comes to your attitude sa salita ng Diyos. Totoo yan. Final encouragement natin, Sir Rudy. Okay. Para sa mga tatay na mga nandiyan at mga nanay, syempre, sama ko na yung mga nanay kasi nakikita ko marami rin mga nanay eh. At sa ganitong klaseng usapin, sabi nga, ang paglago ng isang asawang lalaki ay nag-i-expect din kasi yung mga nanay. Yeah, nag-i-expect sila Yes. na, nag-i-expect din kayo, alam namin, nag-i-expect din kayo mga asawang babae na ang inyong asawa ay lumago na rin. Yeah. At yun na, at sa ganyang bagay, tapos kung minsan ay hindi na mimit yung expectation natin. Minsan hindi talaga nag-mimit eh. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala nang ginagawa ang Panginoon. Yeah. At hindi rin ibig sabihin noon ay wala nang room para lumago ang bawat isa. That's right. Ang totoo niyan, mga kapatid, habang tayo ay nandito, patuloy at patuloy pa rin tayong matututo. Yeah. At ang maganda, magkaroon lang talaga tayo ng puso na may pagsunod, na may pagpapakumbaba That's sa right. salita ng Diyos. Kasi doon mas magkakaroon ng magandang samahan o mas magkakaunawaan pa ang pamilya using the Word of God. Yeah. Katulad din niya ng pamilya namin, sabi ko nga itong aking asawa, itong kaming mag-asawa. So, hindi naman kami ganito ka-close noon sapagkat iba-iba, makamundo ang pamamaraan ko. Mas gusto kong kasama pa ang barkada kaysa sa asawa. No. Pero sabi ko, ngayon nakakilala na ako sa Panginoon, sisikapin ko at talagang gagawin ko ang lahat ng paraan na hindi nagkamali ang asawa ko nung siya'y sumama sa akin. Amen. Mas patutunayan ko na mas mai-inlove siya sa akin ngayon. That's it. And in fact, yan naman yung sinabi dati ng ating mahal na pastor. Always work your way on making your partner more in love with you. Yun. Yeah, That's tinuro right. niya. Matagal niya na tinuro yan. Couples night pa. Meron pa tayo That's dito noon. right. And even nung sinimulan nyo, nakaka-join pa siya sa ating episode na ito. Because, alam nyo, ito ilagay nyo sa isipan nyo, husbands. Again, hindi natin matatanggal sa isipan natin that we are already set on this responsibility. Sabi ko nga, Sir Rudy, di ba? Matagal kong binabanggit ito. Hindi presidente ang may mabigat na trabaho. Yeah, totoo yan. Yung leader ng tahanan. Hindi yung leader ng bansa. Because, ang maghuhubog para yung presidente ay magkaroon ng maayos na mamamayan na pangungunahan, mamamayang Pilipinong pangungunahan, ay yung leader ng tahanan. That's right. Amen. Nasa atin ang mabigat na responsibility to have a better country. Wala sa presidente. You see, That's pag right. pinangunahan natin ang maayos ang ating pamilya, magiging maayos ang lalabas na mamamayan ng ating bansa. Yeah, amen. At magiging madali para sa mga sa sino mang nauuna sa ating bansa, Yeah. sino mang nauuna at mangunguna sa ating bansa, That's right. magiging madali ang pag-ayos ng ating bansa. You see, kaya ko lang sinasabi ito, again, fathers, husbands, sa lahat ng mga husbands na nanunood po ngayon, nais kong encourage ang bawat isa, maging sensitibo tayo sa paglago natin sa salita ng Diyos. Yeah. Maging sensitibo tayo sa ugali natin, sa attitude natin pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Because yung attitude natin sa salita ng Diyos ang magsasabi kung anong attitude meron din tayo sa asawa natin. Amen. Pagka hindi ka ganun ka-interesado sa salita ng Diyos, I'm telling you, hindi ka maging interesado sa asawa mo. Yes. Because sa Biblia natin, parang sinabi natin, paano mo nasabi yan, Brad? It's because of the reason na sa Biblia natin, ang nagsasabi, ang Biblia natin, ang nagbibigay ng descriptions kung anong ganda ng merong asawa. Amen. Yeah? That's right, brother. Kung hindi mo na-appreciate ang salita ng Diyos, you will have a failure to appreciate your wife. Bakit?
Sa Biblia, ina-appreciate ang virtuous woman. Oh, yes. Amen. So how will you learn to appreciate? Recognize mo pa ba na yung asawa mong babae ay virtuous woman? Oh, yan. Yeah. Baka hindi mo na napapansin yan. Bakit? Hindi mo alam yung descriptions ng virtuous woman eh. Bakit hindi mo alam yung descriptions ng virtuous woman eh? Eto, kulang ka dito. Simple lang yun, Sir Rudy. Yeah. Masakit yan sa pagkalalaki natin. Pero kung lalaki talaga tayo, tanggapin natin ang katotohanan na mag-aayos ng ating ugali sa salita ng Diyos Amen. at sa asawa natin. Amen. You see? And binigay na yan sa atin ng Panginoon. Binigay, kagandahan nga nito, Diyos lahat may akda eh. Yan ang kagandahan na maliwanag sa atin na Diyos ang may akda ng buhay. Dahil siya rin ang may akda ng pamilya. Siya rin ang may akda ng responsibilidad na napunta sa atin. At siya rin ang may kadahilanan kung bakit yung asawa natin ay kasama natin. Yes. Ganun lang. Kaya kailangan, That's right. we have to grow on our attitude sa salita ng Diyos. We have to grow on our attitude sa Panginoon so that we will grow on our attitude sa asawa po natin. You see? Maliwanag po yan. Ministry and family. Sabi ko nga, you will never do service to your wife as a husband if you will never grow on your attitude sa salita ng Diyos. You see? Lahat ng ginagawa natin dito, pundasyon sa salita ng Diyos eh. That's right. Amen. Kaya brother. pag hindi natin binago at inayos yung sarili natin sa salita ng Diyos, before you know it, yun nga sabi ko kanina, may problema na kayong mag-asawa. May problema na tayo sa asawa natin nang hindi natin namamalayan. Kaya again, sa lahat ng mga husbands na nanonood po ngayon, and sa lahat din ng mga wives na nanonood ngayon, papanood nyo po sa husbands niyo pag in-upload yung nasa YouTube para mas buo, walang lag. Yan. And kaya, again, inuulit ko, ay let's keep on growing sa salita ng Diyos. Sabi nga 2 Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus. Kailangan natin yan, fathers. Kailangan natin yan para na sa ganun, patuloy tayong magsama-sama na may tataguyod ang ating pamilya ayon sa pamamaraan ng Diyos. Again, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin. Paalam na tayo, Sir Rudy. Thank you so much sa ating lahat, mga kapatid. God bless you all. And of course, sa lahat ng mga sumubaybay, North, South, East, and West Corner, again, thank you for being with us. And sa lahat ng mga nagtyaga sa ating lag na internet, shoutout Converge. Yan. Ay, even yung PLDT natin, hindi na natin nagagamit, di ba? Nagagamit pa ba yan? Sky? Okay na pala. O, yan. Kaya itong mga malalaking kumpanya na ito ay talagang business pa rin talaga. Well, anyways, yan ang nature nila eh. So, anyways, sa atin lang, inihingi natin lahat at pinagkakatiwalaan natin ng Diyos sa programa po na ito. Kaya sa lahat ng mga nakapagsubaybay, maraming salamat po. And antabayanan nyo ba ang mga susunod na programa ng ating po simbahan mamayang gabi para naman sa inyo. Kung may nanonood din ngayon, the preparation, team preparation, do not forget to watch your program, The Preparation. Ito, kailangan, makakatulong na rin sa inyo to sa mga kalalakihan. Ha? Ako, lagi kong china-challenge dito sa mga team prep, yung mga lalaki. Yes. You see, madalas ay sabi ko nga, pagka tamang pamamaraan ng panliligaw, bahag nabuntot eh. Hindi na nila alam yung tamang pamamaraan. You see, pero kala lang kasi sila, pambola-bola lang kayo ng feelings eh. Kaya ito, makakatulong sa inyo to para talagang matuto kayo, makapag-prepare kayo ng maayos for the life of marriage. Kaya tabayanan nyo mamaya at 8:30, di ba? The Preparation Program. And if you want to join sa kulitan, join us sa ating The Curfew Show program. And of course, may mga area programs pa. Keep tuning in. And I believe that all of those will be a great blessing para sa inyong spiritual na paglago. Muli, lahat ng ito, lagi namin sinasabi, to God be the glory. God bless you all. Have a blessed Friday afternoon.